Good day po, Sir Van. Gusto ko po sana mag-share sa channel mo ng creepy experience ko. Hindi ko po alam kung nakakatakot ito sa inyo, pero para sa akin, ang creepy lang. Ang palayaw ko nga po pala ay Mira. Bagong lipat lang po kami sa isang subdivision sa Cavite. Sa corner lot po nakapwesto ang nabiling house and lot ng parents ko. Dati po kaming nakatira sa Caloocan. Maliit lang po ang bahay at lupa namin doon. Nasa looban po kami nakatira. Ang bahay namin sa Caloocan halos di nasisinagan ng araw dahil nasa sulok po ito at puro dikit-dikit ang bahay doon. Kung hindi pa kami aakyat sa aming rooftop ay hindi namin masisilayan ang araw. Hindi mo rin nanaisin na dumungaw sa bintana dahil kung hindi bintana bubong naman ng kapitbahay ang makikita mo. Nang lumipat po kami sa Cavite, tuwang-tuwa po ako dahil nasa bungad kami at hindi magkakadikit ang bahay. Pag tumanaw ka sa bintana o pintuan, makikita po ang labas ng walang nakaharang. Mas malaki ang bahay namin doon kumpara sa Caloocan. Maaliwalas ang kapaligiran doon at nakakapaglaro ang mga nakababata kong kapatid sa labas. Yun nga lang, dahil bagong subdivision yun, kokonti pa lang ang nakatira at ang ibang bahay naman ay natatabunan na ng matataas na damo. Meron pa rin doon ng mga bakanting lote. Dahil nasa bungad kami, natatanaw ko ang bahay ng mga kapitbahay namin. Simula nang lumipat kami doon, madalas nakatanaw ako sa bintana o di kaya naman ay nakatayo ako sa pintuan para tumanaw sa labas. May mga pagkakataon na napapansin ko na may nakadungaw na babae sa bintana ng kapitbahay namin. Mahaba ang buhok nito pero hindi ko nakikita ng maayos ang mukha dahil lagi itong naka-side view. Sa tuwing napapatingin ako doon, lagi ko siyang nakikita. Sa tuwing nakikita ko siya, lagi siyang nakatingin sa malayo na para bang malalim ang iniisip. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya, never siyang lumingon sa akin. Lagi lang siyang nakatingin sa malayo. Tuwing gabi naman ay hindi ko nakikitaan na may nakabukas na ilaw sa bahay na yon. Laging madilim. Isang araw tinanong ko ang mama ko kung napapansin niya yung babaeng laging nakadungaw sa bintana. Ang sabi niya ay wala naman siyang napapansin at hindi niya nakikita ang babae na sinasabi ko. Nang minsang lumabas ako sa bahay namin, ay nakasalubong ko ang isang kapitbahay namin at nagkakwentuhan kami. Kaya di ko naiwasan na magtanong sa kapitbahay namin kung napapansin niya ba ang babae na yon na laging nakatanaw sa bintana. Ang sagot niya sa akin, wala pa raw nakatira sa bahay na yon at hindi pa na-turn over sa may-ari ang unit. Kinilabutan ako noon, Sir Van, kasi di naman ako namamalikmata na may nakikita akong babae doon dahil ilang beses ko siyang nakikita na nakadungaw sa bintana. Magmula nang sabihin sa akin yun ng kapitbahay namin, pinipilit ko na hindi na lumingon sa bahay na yon. Ayoko na ulit siyang makita, pero kahit anong gawin ko, hindi na maalis sa isip ko ang babaeng nakadungaw sa bintana. Magandang araw po, Sir Van. Sumulat po ako para mag-share ng nakakakilabot na karanasan. Pero ang karanasan na ito ay hindi sa akin, kundi sa anak ko. Ako po si Lourdes. Ako po ay isang working mom. Meron akong isang 6 na taong gulang na lalaking anak. Ang nag-aalaga sa kanya ay ang mother ko sa tuwing may pasok ako sa opisina. Kapag maganda ang panahon at papalubog na ang araw, ang mga bata sa lugar namin ay nagsisilabasan na para maglaro. Sa isang maliit na subdivision pala kami nakatira, so masasabi ko na safe naman maglaro ang mga bata sa labas dahil hindi ito nadadaanan ng mga sasakyan. Isa ang anak ko sa mga lumalabas pagdapit hapon at naglalaro sa labas kasama ng iba pang mga bata. Hinahayaan lang ito ng mother ko at nakatanaw lang sa labas habang naglalaro ang anak ko. Ang kwento sa akin ng mama ko, isang beses ay hindi niya natanaw ang anak ko sa labas na naglalaro. Ang ginawa niya ay lumabas din siya at hinanap ang anak ko. Nakita niya raw ito sa labas ng bahay ng isa naming kalilipat lang na kapitbahay sa kabilang street. Parang a month ago lang nang lumipat sila doon sa lugar namin. Pamilyar naman po siguro kayo na sa isang subdivision ay maraming street
Yung bahay ng kapitbahay namin ay walang gate. Halaman lang ang nagsisilbing bakuran ng bahay na yon. Nakita niya ang anak ko na may kausap sa bintana. Nang tawagin niya ang anak ko, agad namang nagpaalam ang anak ko sa kausap nito sa bintana. Hindi raw nakita ng mama ko kung sino ang kausap ng anak ko. Tinanong siya ng mama ko kung sino ang kausap niya. Ang sagot sa kanya ng anak ko ay batang lalaki ang kausap niya. Sinabi pa raw ng anak ko babalik ulit siya doon bukas dahil kawawa naman daw ang bata dahil ayaw daw palabasin ng mga magulang niya. Ang nangyayari tuloy, Sir Van, sa tuwing lumalabas ang anak ko para maglaro, madalas ay dumediretso ito roon at pagpapadilim na ay doon na rin siya sinusundo ng mama ko. Ang kwento ng anak ko, Eko daw ang pangalan ng kaibigan niya. Minsan nagdadala raw siya ng snacks at doon siya kumakain. Ang anak ko nasa labas at si Eko naman ay nasa loob ng bahay nila. Sa tuwing sila ay nag-uusap at naglalaro ay may bintanang nakaharang sa pagitan nila. Gusto niya nga raw pumasok sa loob ng bahay pero lagi raw yung nakalak. Hinahayaan lang namin siya ng mama ko na pumunta doon dahil nakikita naming masaya naman ang anak ko. Dahil sa tuwing uuwi siya, marami siyang baong kwento sa amin. Ayun daw ang napagkwentuhan nila ni Eko. Hanggang isang araw ng Sabado, nang sunduin ko ang anak ko sa bahay nila Eko, ay nakasalubong ko ang mag-asawa na nakatira doon. Nagtanong sila kung bakit ako nandun sa bahay nila. Ang sabi ko ay susunduin ko lang ang anak ko. Nagtaka sila kung bakit nandun ang anak ko sa bahay nila. Ang sabi ko ay dahil naglalaro sila ni Eko. Parehas na gulat ang mag-asawa. Kitang-kita ko ang pagrehistro ng gulat sa kanilang mga mukha. Pinaulit-ulit nila sa akin ang dahilan kung bakit nasa bahay nila ang anak ko. Sinagot ko sila dahil bawal daw lumabas si Eko, kaya ang anak ko ang nagpupunta sa bahay nila. Maya-maya ay lumapit na ang anak ko sa akin. Humingi ako ng pasensya sa mag-asawa kung nakakaistorbo kami ng anak ko sa kanila at saka kami umalis ng anak ko. Sabi sa akin ng anak ko ay umalis na si Eko sa bintana dahil andyan na raw ang mami at daddy niya. Pinagsabihan ko ang anak ko na wag na bumalik doon sa bahay nila Eko dahil baka magalit ang mami at daddy ni Eko. Pero ang sabi sa akin ng anak ko ay naaawa raw siya sa kaibigan niya dahil hindi yun nakakalabas ng bahay. Noong sumunod na Sabado ay naabutan ko ulit ang mag-asawa na nasa tapat ng bahay nila habang sinusundo ko ang anak ko. Hindi ko inaasahan na i-invite niya kami ng anak ko sa loob ng kanilang bahay. Pinaunlakan ko naman. Inalok kami ng maiinom pero magalang kong tinanggihan. Nakita ko ang mga picture frames na nakahang sa wall nila at nakalagay sa ibabaw ng maliit na mesa. May family picture at may picture lang ng batang lalaki na inassume ko na si Eko. Maya-maya ay kinuha ng asawang babae ang picture frame na may litrato ng batang lalaki. Tinanong niya ang anak ko kung yun ba ang kaibigan na sinasabi niya. Sumagot ang anak ko na yun nga ang kaibigan niyang si Eko. Nagulat ako at biglang umiyak ang asawang babae. Pinipilit niyang pigilan na ang kanyang pag-iyak pero panay tulo pa rin ang kanyang luha. Ang asawang lalaki na ang nagsalita. Ang sabi niya sa amin ay anak nila yon. Anak nila si Eko. Nag-iisang anak nila si Eko na may sakit at 3 months ago na raw nang kinuha sa kanila si Eko. Hindi ko agad na-gets ang sinabi sa akin kaya naman tinanong ko siya kung ano ang ibig niya sabihin sa kinuha na sa kanila si Eko. Ang sagot sa akin ng asawang lalaki ay 3 months ago na raw magbuhat nang namatay si Eko. Nanlaki yata ang mga mata ko nang marinig yun and at the same time ay tumaas ang balahibo ko. Hindi ko inaasahan ang sinabi sa akin at ang narinig ko. Hindi ko inaasahan na yung kaibigan na sinasabi ng anak ko ay sumakabilang buhay na pala. Parang ang hirap paniwalaan ang nangyari sa anak ko. Ako ang natakot para sa anak ko. Hindi ko inaasahan na may experience yun ng anak ko. Hello po Sir Van. Ako po si Ashley. Itong isi-share ko pong kwento ay hindi ko lang karanasan, kundi karanasan po naming magpipinsan. Sa tuwing may long weekend, may okasyon at bakasyon sa school, madalas ay umuwi kaming pamilya at pamilya ng 2 pang kapatid ng daddy ko sa Quezon.
Yun ang probinsya ng daddy ko. Doon nakatira ang lolo at lola namin. Kasama nila doon ang isang kapatid ni daddy at ang pamilya nun. Marami kaming magpipinsan. Pag nagkakasama-sama kami, ay masaya at magulo talaga. Sabi nga nila, 'di ba? Bukod sa mga kapatid, ang pinsan ang isa sa mga una mong nagiging kaibigan. Lumaki kaming madalas magkakasama at close sa isa't isa. Marami akong pinsan, pero 3 kaming magpipinsan na halos magkaedaran. Puro kami mga lalaki. Lahat kami ay teenager. Sa likod bahay ng lolo at lola ko ay may malaking puno sa tabi ng bintana. Matandang puno na yon, Sir Van. Kahit na pinarenovate na yung bahay ng lolo at lola ko, ay hindi nila yon pinagalaw. Ang sabi sa amin na ang bilhin nila ang lupa na yon, matagal na panahon na ay nakatayo na doon ang punong yon. Actually, hindi ko alam kung anong puno yon. Basta malaki siya. Sa tuwing umuwi kami sa Quezon, lagi naming sinisilip sa bintana ang matandang puno na yon. Pinagbabawalan din kasi kami pumunta sa area kung saan nakatayo ang puno. Ang kwento sa amin ay ang mga nagtatry daw po na magputol ng punong yon ay nagkakasakit. Nung biniling araw nila ang lupang yon, ay pinaputol nila ang lahat ng puno dahil nga papatayuan yun ng bahay nila lolo't lola. Hindi pa man din napuputol lahat ng puno doon, ay nagkasakit daw si lolo ng ilang araw. Hindi gumagaling kahit na umiinom ng gamot at dahil nga nasa probinsya sila, ay naniniwala sila sa hilot at tawas. Kaya naman dinala nila si lolo nun sa marunong maghilot at magtawas. Lumabas daw sa tawas ay isang babae na may mahabang buhok. Pinayuhan din sila ng magtatawas na huwag nang galawin ang malaking puno na yon dahil baka doon nakatira ang babaeng nakita sa pagtatawas. Mga 1 linggo ay hindi na muna nila ginalaw ang kahit na anong puno ang natira sa lupa nila at gumaling din naman si lolo sa sakit na nararamdaman niya. Hindi naniniwala nun ang daddy ko. Kaya siya ang nagtry magputol sa punong yon. Sisimulan pa lang sana niyang putulin ng malaking puno ay bigla nang nanakit ang kanyang paa. Nang tingnan niya yun ay namamaga pala, kaya hindi rin natuloy putulin yon. Akala niya ay nakagat lang siya ng malaking langgam, pero nagtagal ng ilang araw ang pamamaga nun. Kaya naman dinala raw si daddy nun sa magtatawas ulit. Kapareho ng kay lolo ang lumabas sa tawas, babaeng may mahabang buhok. Ang ginawa raw nila nun ay nagsorry sila sa puno at magmula nun ay hindi na talaga nila ginalaw ang malaking puno na yon. Payapa naman silang namumuhay doon kahit andun ang malaking puno na yon. Summer vacation nun. Mahabang araw kami magstay magpipinsan sa Quezon. Bilang mga teenager, mga pasaway at curious. Kung dati pasilip-silip lang kami sa bintana, tinry namin magpunta sa lugar kung saan nakatayo ang malaking puno. Hindi kasi kami naniniwala sa mga ganong bagay. May malaking puno, ano naman. Kaya naman nag-decide kami na pumunta doon at tinry namin kung totoo nga na nagkakasakit ang mag-try na magputol sa punong yon. Dahil hindi naman namin kayang putulin ang punong yon, ang ginawa naming magpipinsan ay umukit kami sa puno. Inukit namin ang initials ng mga pangalan namin. Lumipas ang gabi, wala namang nagkasakit sa aming 3 magpipinsan. Hanggang dumating ang kinabukasan. Pagkagising namin, ay pare-pareho kaming may lagnat at namamaga ang mga kamay, tulad ng nangyari kay lolo at daddy. Lumipas ang araw ay hindi kami gumagaling, kaya naman pinatawas din nila kami at pareho ang lumabas sa tawas. Babaeng mahaba ang buhok. Nagtaka sila daddy nun, kaya tinanong kami kung nagpunta kami sa likod bahay kung nasa ng malaking puno. At inamin namin ang ginawa naming magpipinsan. Nang makauwi kami, ay pinapunta ulit kaming 3 sa malaking puno at humingi kami ng sorry sa kung sino man ang nakatira sa malaking puno na yon. Kinabukasan ay umokay na kaming magpipinsan at nawala na rin ang pamamaga ng mga kamay namin. Magbuhat ng mangyari sa amin yon, kahit silip sa bintana ay hindi ko na ginawa ulit. At naniwala na ako sa mga kwento nila sa amin kasi naranasan ko mismo. Totoo pala na wag mo silang gagambalain at hindi ka rin nila gagambalain.